Sa hapon pong ito, ating pong tatalakayin ang sektor ng agrikultura. Nananatiling backbone ng ekonomiya ng Pilipinas ang agrikultura sa kabila ng mga makabagong teknolohiya at iba't ibang innovation sa bansa. Nitong nakalipas na State of the Nation address si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiniyak niya na tututukan ng kanyang administrasyon ng agrikultura at pinatunayan niya ito ngayong taon. Bukod sa pagbabayad ng mga utang ng mga magsasaka, pamamahagi ng mga lupang sakahan, hindi rin tumigil ang pamahalaan hanggang sa maabot natin ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Samahan niyo po ako. Ating himayin ang issue at mga pangyayari sa sektor ng agrikultura. Paano ito hinarap ng Department of Agriculture na siyang patuloy na nagpapanday sa nais ni Pangulong Marcos na labanan ng gutom sa pamamagitan ng sapat na pagkain sa hapag ng mga Pilipino. Sa pagkakataon po ito mga kababayan, natin po mga kasama. Isa pong karangalan, makapiling natin siya sa palatuntunan, ang buting ama ng Department of Agriculture, Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. Secretary Kiko, sir, gandang hapon po sa inyo. Welcome po sa Mark In, Mark Out sa mga balita dito po sa Radyo Pilipinas. Magandang hapon, J. Mark, at I'm glad to be here. Thank you for the opportunity. Opo, and thank you for your time din, Secretary. Sa nakalipas pong isang taon, ang dami na hong achievements na napagtagumpayan ng Department of Agriculture pagdating sa food security. Narito na ho ang kadiwa ng Pangulo, nandiyan ang mga kadiwa store na patuloy pong lumalaganap, at syempre yung ating murang bigas, no, para sa ating mga kababayan. Ano pa ho, meron pa ho ba mga tinututukan ang Department of Agriculture, Secretary? Sa totoo lang, marami yung trabaho at marami tayong tinututukan. Sa ngayon, marami tayong cold storage na pinapabid out para doon sa mga high value crops natin, para yung mga dating nabubulok na mga kamatis at iba't iba pang produkto ay malagyan ng mga storage yung mga areas na yun, ano? At like onions, kamatis at iba-iba pa. Buong Pilipinas, mga 100 units idadagdag natin na modular, tapos may mga 5 mega cold storage tayo itatayo. Sa tungkol naman sa livestock, of course, tinututukan natin yung vaccine nga, at pag kung may vaccine na tayo na for commercial use, ay repopulation na ho ang next step natin dyan para rumami ulit ang baboy sa ating kapuluan, at yung nawalang 5 milyon na baboy sa merkado, no, ay may balik kaagad. Nabanggit din naman yung bigas nandyan. Kita naman natin ang sugar prices ay stable. So ngayon ang habol natin sa asukal is mag-increase production, ano, at ang target is maging self-sustaining tayo sa bigas, pati sa mais. Yun din ang target natin, na ma-increase yung production ng mais at mamili din ng NFA ng mais, no, for food, among others. Sa isda naman, pinaparami natin yung ating mga mariculture park, aquaculture parks, at hatchery centers para we can produce our own seafoods, no? Opo. Dahil kailangan magpahinga muna yung ating karagatan sa commercial fishing. Opo. And dito, Secretary, mukhang dito sa Nueva Ecija, sa Bungabon, meron kayo itatayong research facility para sa mga sibuyas. Tama po ba? Tama ho yun. Yan ho ang request ng mga magsisibuyas natin, na lagyan ng facility at pera yung onion industry para yung sa bawat ektarya natin, kung mayroong makakuha na research natin, madagdagan yung harvest, no, or production sa bawat ektarya para kumita ang ating farmers. At yun din, para balang araw, sana hindi na tayo mag-import ng sibuyas. Opo, at lalo't magandang avenue din po yun, Secretary, dahil kung di ako nagkakamali, mukhang yun din yata magiging daan para magkaroon din mga hakbang na ma-eliminate yung mga peste sa sibuyas, particular na yung harabas, di ho ba? Yan yung nirereklamo nila eh. Yes, yung harabas niyan, yung mga army worms na yan, talagang Opo. salot ho yan, at tinututukan natin yan. And this research center ay makakatulong para masugpo yan at or ma-minimize yan, dahil nga laking parte ng produksyon natin nawawala dahil dyan eh. Opo. And dito ho, Secretary, sa mga napagtagumpayan natin, particular na yung 20 bigas, meron na, ano po,
paano po ba ito, paano nito binago yung buhay ng mga Pilipino mula nang mailunsad na ho yung pangako ng Pangulo from the first zona niya na sabi nga pabababain ang presyo ng bigas at eto na, naging realidad na yung 20 pesos kada kilo ng bigas. Well, definitely, Jay, malaking tulong yan sa mga kababayan natin at lalo na doon sa mga hindi ganun kaganda yung kita nila o may vulnerable sector ay kung kung makabili sila ng 10, assuming 10 kilo kada buwan ng 20 peso bigas, eh may dagdag na pang ulam, pang gatas at ah, para sa mga ibang bagay at kitang-kita naman namin sa pagla-launch namin sa bawat outlet almost every week ho. Nagbubukas kami ng mga bagong outlets ay tuwang-tuwang taong bayan at yun na nga ay it's a needed relief lalo na sa ngayon na panahon na ang tataas ng mga bilihin. So malaking tulong ho talaga. Opo. And nasasabi rin ng Pangulo, Secretary, na walang maiiwan, lalo na sa sektor ng agrikultura. Paano naman po yung mga, sabi nga 'di ba ho, nakapagbigay, tuloy-tuloy yung pagbibigay ng DA ng mga kagamitan, pangsakahan, di ho ba? Meron pa hong mga, sabi nga mga programa no na inilaan at bukod pa do sa mga ibinibigay na ayuda para makatulong sa kanilang produksyon. Pero meron pa ho bang mga ginagawang hakbang ang DA para naman ho matugunan yung iba pang pangangailangan ng mga magsasaka, lalo na't merong sa kaalinsabay nitong 20 pesos na bigas merong tila may sumasabay, Secretary, na nananamantala at binabarat sila doon sa mga bigas na kanilang inaani, Secretary. Yun na nga problema, may mga nagpasasamantala dyan mga traders or buyers na ginagamit pa ba naman yung 20 pesos na bigas ng gobyerno para sabihin na kaya mababa bili namin sa inyo dahil mababa ng presyo ng bigas ng gobyerno. Hindi naman tama yon. Dahil yung binibigyan natin, unang-una yung vulnerable sector, tsaka yung mga minimum wage earners, tsaka mga below middle class na earners, middle income earners, hindi naman yan yung buong market. Tsaka ang gagawin lang naman natin, ang gobyerno dapat ang malugi, hindi yung farmer. Kasi bibilhin mo natin yung bigas na yan sa farmer sa tamang halaga, tapos ang gobyerno magbebenta naman sa mga nangangailangan ng mura ng 20 pesos. So ang dapat lang malugi dyan ay ang gobyerno, pero hindi farmer. Ganun pa man, gusto ko lang paratingin sa lahat na tuloy-tuloy naman ang pagsuporta natin sa ating mga farmers sa bigas, no? Lalo na kanina lang may kausap ako mga taga Nueva Ecija farmers Opo. dito, they represent 11,000 hectares or Opo. 7,300 members at ang sabi namin sa kanila na meron tayong mga batas na isunulong ngayon, lalo na si Speaker mismo nag-spearhead na magkakaroon tayo ng floor price sa palay sa next harvest season. Susubukan na natin. Then magbibili tayo ng truck para ibibigay sa kanila para mahakot natin. Then yung pagbabago sa batas na makabenta tayo ng bigas habang bumibili tayo ng palay para tuloy-tuloy ang labas-pasok ng bigas sa mga NFA warehouse at mas marami tayong mabili sa mga farmers. Hindi lang yun at ang malaking gusto ko yung balita sa lahat is this year 300 ho na drying systems ang bibilhin ng DA para ikakalat para nga yung palay natin na binibilad sa kalye at sa mga basketball court ay mabawasan. Kung may mga dryer system tayo na mga ganito, alam ko naiintindihan to ng mga farmers, Opo. yung recovery natin imbis na 59% lang, aabot ng 67-68%. So more palay sa bawat ektarya ang makukuha natin. At pati mga rice processing system, 145 na ho na itayo this year during BBM's time and maybe another 200 pa na gano'n. So it's really where the country is investing heavily in post-harvest kasi yan ho ang susi talaga para ma-preserve at maparami yung ating good palay at para kumita ang ating mga magsasaka. Opo. And
Dito, Secretary, no, paano din, sabi nga na ah, may, well, yung sa hakbang, ano, na doon sa mga nananamantala, meron na hubang ugnayan ang DA with the Philippine National Police or the National Bureau of Investigation para tukuyin sino-sino ba ito mga nananamantala na ito at baka naman pwedeng masawatan, kawawa naman yung ating mga magsasaka na pagsasamantalahan sa maling paniniwala. Yeah, tama ho yun. Kanina lang umaga ho, nagbigay na ako ng instruction sa ating NFA administrator, si Larry Lacson, and I told him na pulungin sa bawat region, pulungin yung mga magsasaka, tapos kuna ng impormasyon at na kung saan nabili, ang mababang palay, sino nagbenta, yung telephone number na nagbenta, kailan bumili, at lahat ng impormasyon. At magbibigay kami ng special email address para pwede mag-email yung sino man magsasaka to give us all the information we need at iimbestigahan namin yan, isa-isa yan and we will issue show cause orders and explain bakit ganun nila kababa binibili ang palay sa ating mga farmers. At of course, we will be coordinating with the PNP, NBI, even the BIR if necessary to call out these people. Ano? But of course, ang pinaka-importante dyan for long-term solution is yung batas nga maamyendahan at bigyan ng NFA ng regulatory powers ulit. At yun na nga sinusulong natin with the speaker at sana makuha natin yun at solve natin ng long-term itong issue ng mababang palay na presyo. Para lang po sa kabatiran ng ating mga kababayan, Secretary, magkano po ba binibili ng pamahalaan yung bigas na produksyon ng ating mga magsasaka compared doon sa, sabi nga doon sa mga regular na, doon sa mga middleman, doon sa mga buyer, sa mga miller, gaano po ang diferensya, Secretary? Sa ngayon, kanina sa Nueva Ecija, may narinig ako wet 11 pesos. Kung sa NFA yan, mga nasa 18 pesos yan. Oh, malaki. So, ganun kalaki yung diferensya sa wet. Sa dry naman, ang bili natin ng dry is 24 pesos at sa labas yata, ang dry baka nasa mga 13 lang or 14 eh. So, ang laki. Yun, panalong-panalo pala, Secretary. Kung ang gobyerno ang bibili ng mga bigas mula direktamente mismo sa mga magsasaka. Yes. Opo. And dito, Secretary, meron din kayo na dito sa ilalim ng inyong pamumuno sa DA, naglatag kayo ng roadmap. Yung dito sa roadmap na ito, alin po roon yung mga na-accomplish na, mga napagtagumpayan na, at meron pa ho bang mga, sabi nga nakapila pa ho doon sa inyong mga sinusulong? Well, ang raming roadmap namin dito dahil we are actually managing minimum of 60 commodities, ano? Mula sa bigas, onions, mula sa manok, baboy, kasama na ho dyan yung mangga, garlic, sibuyas, technically, kamatis, and lahat, ano? Kape, pati tabako. So, yung sa tabako natin, medyo magandang takbo. Yung sa asukal din natin, medyo maganda rin ang takbo sa asukal. Nakita niyo naman ang presyo ng asukal ngayon, 75 to 90 ang buong taon. Halos ganun. Dati nung pagpasok ko, 110 to 140 yan eh. Opo. Yung production natin ng bigas, ng sugar, ay this year we might hit the all-time high. No? Sa bigas naman, nakita naman yan, napababa na natin yung presyo in general. Dati may nakikita kayo sa palengke na 60 pesos. Ngayon, import may 65 pa ako nakikita dati ngayon nasa 45 dun sa so sa isda naman yung tilapia natin tuloy-tuloy ang production, magandang takbo, yung bangus natin maganda rin ang takbo. Marami naman tayong wins na kaya lang marami pa ho talagang kailangan gawin at yun nga nakatuto kami sa DA talaga at binago rin ho natin sistema sa DA na talagang per commodity ngayon ang tutok. Hindi yung kung kailan lang may problema, doon lang tayo magre-react. So, matrabaho lang ho, pero we're up to the challenge. Yan, opo. Kanina rin, Secretary, lumagda ng Memorandum of Understanding ang PNP at ang National Irrigation Administration. Tatauhan na rin daw yung mga irigasyon lalo na sa mga liblib na kanayunan. Paano po ba ito makatutulong
para mapataas po ang produksyon ng ating mga magsasaka? Well, maganda yun ano na kasi alam mo minsan dahil sa tubig pinag-aawayan ho ang tubig eh. Yes. Tapos 'di Opo. ba meron nag-aabuso dahil libre ho ang tubig ngayon, Mm. minsan nag-aabuso yung iba na bomba ng bomba sa kanyang field tapos tinatago niya tapos yung iba naman hindi na ibibigay sa iba o yung down the system yung nasa dulo minsan hindi na nakakakuha. Opo. So gusto lang natin ayusin mabuti yan at pantay-pantay lahat at masilbihan lahat because the more agricultural lands na mapatubig natin, mas malaki ang production ho natin. Ayan. And sinasabi ng Pangulo, Secretary, kanyang isinusulong sa ilalim ng kanyang administrasyon yung walang gutom na kampanya, no? Kampanyang walang gutom. At ito'y whole of government approach. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan po ang kumikilos dito. Sa tingin niyo po ba makakamit ito bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Well, technically pwedeng ma-achieve yan, no? But we need really to have a lot of investments, no? Lalo na sa irigasyon. Ang kino-compute nga namin na kung ma-irrigate lang yung remaining rice lands natin na unirrigated pa hanggang ngayon, definitely we will be pwede pa tayo mag-export. Kung tungkol naman sa if we will talk about yung high value crops, mga vegetables, ano no, yung we have to modernize talaga at gumamit ng drip irrigation, uh, fertigation at yung tinatawag ng mga greenhouses ano para to increase production. Ang maganda rito ay matagal na napabayaan ho ang agriculture sector ng mga iba-ibang administrasyon. Ngayon lang ho sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na siya mismo ang nakatutok dito at pinalakihan niya yung budget. Ngayon, depende na yan paano namin ho gagamitin yung budget para mapabilis, para mawala yung gutom. Achievable naman ho yan. We just kailangan lang namin tutukan maigi at kailangan namin ma-implement yung mga programa namin. Of course, ang kalaban namin yung weather, no? So, yun ang yun ang hindi natin masyado ma-predict. Opo. But with mga programa katulad ng greenhouses, it's Opo. supposed to be climate resilient na tinatawag. Opo. And noong nababanggit napagbabanggit nga ho, Secretary, noong panahon ng tatay ni Pangulong Marcos Jr., si Apo Lakay, sinasabi ang Pilipinas ang talagang sentro ng edukasyon pagdating sa agrikultura. At tayo rin ang isa sa mga malaking pinagkukunan ng supply ng bigas. Nabanggit nyo kanina yung pag-export ng mga agricultural products. May babalik kaya natin yung glory days ng top exporting ng Pilipinas pagdating sa bigas? Well, ako naniniwala ako no na I don't think we can be the top exporting but I can guarantee you we can export as long as we irrigate our rice lands. And ang isa pang pinaka-importanting component is yung aking agricultural extension workers ay may baba ko at magkaroon ng DA ulit ng agricultural extension workers. Then we can really drive the system and produce easily more tons of palay per hectare. Lastly, Secretary, ngayong haharap ang Pangulo sa July 28 para sa kanyang ika-4 na SONA, ano po ang mga pangarap na nais nyo pong matupad hanggang 2028 sa sektor ng agrikultura na sabi nga lalamanin no ng SONA ng ating Pangulo po? Well, ang pinaka-importante siguro sa ngayon is yung presyo ng bilihin no for agri products ay maibaba namin in general. Dahil ang isang pinaka-problema ng lahat ng consumer, ang mahal ng pagkain sa ating bansa. So nag-umpisa na tayo sa bigas, yung baboy naman pag mag-repopulate tayo, bababa din yan. Yung manok naman natin, more or less maganda yung trajectory natin sa manok at itlog. Then meron tayong mga dairy products naman na i-increase din natin yung production natin ng dairy no for milk. But eventually ang main aim siguro namin sa DA dito is mabawasan ng poverty incidence ano at yun nga
mabawasan din yung tinatawag na mawala yung gutom, ano? So I think yun ang importante, and yung consumer's price. Ayan. So, kumbaga, ang bayang busog ay bayang maunlad. Yan ang ating target, ano ho, Secretary. Yes, sir. Secretary, kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras ay pinagkaloob sa amin. Alam ko napaka-busy po ninyo, pero napagbigyan niyo pa rin po kami. Salamat po at magandang hapon po Salamat. sa inyo. Maraming salamat din sa inyo. Thank you, ho.